Alabang po ako, Ayala Alabang. So ilang taon ka na, ma'am? 5'3" po. 5'3". Yeah. Okay. Byuda na? Biyuda, sir. Ilang taon na po kayong byuda? Magsa 7 years na po, sir. Judy. Bakit po namatay si mister mo? Pancreas cancer, sir. Pancreas. Common na mga masakit na yan sa babae, no? Pero si mister mo meron. Nagkaganon. Di, lalaki, sir. DJ, lalaki, mas lalo yung mga lalaki nagkakasakit ng ganyan. Pancreas? O ano pong nakikita ni mister mo? Nagbago ba yung mukha niya? Humaba iliig? Ano pong nangyari nung makita mo may kanser? Wala naman, DJ. Wala siyang iniinda. Basta na lang umatake yung sakit within 1 week. Oo. Na-down na siya. Namatay na ho talaga. 1 week na down na siya. Tapos pagbalik ko ng 1 week sa hospital, na bedridden na 3 weeks. Ayun, DJ, pumanaw na siya. Oo. Pero ngayon, ma'am, maka-move on ka na? Nakikita ko malungkot ka pa rin, ma'am. May pinapasmile kita. Naka-move on na, DJ. 7 years na po yun. Nagka-boyfriend ka na naman siguro? Sa 7 years? Wala, DJ. Hindi pa ako nagka-boyfriend. Ay, ganoon? Oh. So, naka-move on ka na. Anong hanap mo sa lalaki? Hanap ko lang, DJ, yung talagang mahalin ka, ganun. Tapos, respeto. Mahalin ako? Ganon? Oo, tulad mo. Hindi, sabi mo mahalin ka. Ba't ako? Hindi, sabi ko, responsibilidad na lalaki lang yun. Ganun naman. Oo. Dapat lang, no? Ilan po anak mo, ma'am? 2 lang, DJ, pero may asawa na sila. So, solo flight lang po kayo dyan? Ikaw lang mo mag-isa? Oo, DJ, kasi nagtatrabaho ko dito sa Ayala, Alabang. Okay. Bali ho, namamasukan po kayo dyan. Sumali na po kayo dati, ma'am? Opo, DJ, 4 na buwan yata ng nakaraan na. So, kamusta po kayo? Ay, yung nakausap ko, DJ, o ako ang kinukumusta mo, DJ? Yung nakausap mo, kayo po? Ay, yung nakausap ko, DJ, very kindness siya na lalaki. Wow. Respetado. Pero, hindi ko alam, DJ, basta yun na lang, kaya nga ako tumawag, DJ. Gusto kong bumati at saka gusto kong masabi kung bakit bigla na lang siyang nawala, DJ. Hindi ko alam kung bakit. Wala. Ang pagkaalam ko naman sa 4 na buwan na nag-uusap kami, mabait siya, napaka-gentleman, napaka-kindness na lalaki. Pero isang araw, DJ, na may pinag-usapan kami kasi nakiusap sa akin na kung pwede may ipapasok, tutulungan niya na ipapasok ko dito sa boss ko sa kanilang factory. Yung araw na yun, tumawag ako, DJ. Parang iba yung nakasagot sa CP niya, sa phone niya. Tapos nung tumawag ako isang beses, walang sumagot. Tapos nag-chat ako. Sabi ko, bakit di mo sinasagot ang chat ko? Sabi ko ganun. Tapos merong reply. Sabi, iniwan sa akin ni daddy yung phone niya. Sabi, DJ. Ngayon, di ba ganun na? Kasi tinigil ko na, hindi na ako nag-chat o kaya nag-message. Tapos, importante kasi yun, DJ, na usapan sana kasi nag-signal na yung boss ko na yung ipapasok niya na sa trabaho. Sabi ng boss ko, sige, papuntahin mo na dito sa atin. Sabi ganun. Pero iba na yung nakasagot sa tawag o chat ko.
DJ. Tapos nung ano na, bigla na lang DJ na na-block ako sa kanya. Uy, baka Tapos baka nalaman ng anak yung tungkol sa inyo. Tapos ano DJ, tapos nung ano na, nung na-block na ako lahat sa Messenger, sa Facebook, sa dito sa group, naglibyata, tapos lahat yung number ko. Tapos may nag-chat sa akin DJ na parang nag-ano na, sabi niya na siya daw ang girlfriend ni ganito, yung nakausap ko. Pero pagkaalam ko naman DJ, hindi talaga kasi 'di ba, umpisa pa lang bawal naman ang magsinungaling dito sa grupo mo, Mm. sa ano mo. Bigla na lang magsabi na girlfriend daw ni nakausap ko, Mm. ganito, sabi niya. Tapos DJ ang pinaka-worst doon, nagchat sa akin yung nagme-message sa akin na ilusyonada daw ako, mukhang pera daw ako, Mm. ayaw daw ako ng nakausap ko, nakakadiri daw ang mukha ko. Sabi ko, may sakit ka ba sa ulo? Wala naman kaming karelasyon ng nakausap ko sa 4 months, DJ. Nag-uusap lang naman kami. Mm. Usap pa lang yun, DJ. Hindi, sa akin, sutit talaga ako. Kaya lang, hindi, wala pang officially na pareho kaming nag-oobserbaran sa isa't isa. Mm. Pero, yung ipamukha sa'yo na mukha kang pera, ilusyonada, May money involved na po wala ba? naman dahilan, DJ, na sasabihin niya sa akin na ganun. Pero May- yung nakausap ko, DJ, hindi ko talaga ma-reach kasi na-block lahat. May money involved po ba? May pera-pera po bang nangyari? Naku, wala, DJ. Bakit ako mag-ano ng ano sa isang tao na hindi ko pa naman ano, DJ, na kahit na piso. Saka hindi ko yun ugali, DJ, yung ano, yung ganyan na Sa kahit form, load, DJ. sa Kahit form, load, DJ, hindi ako nag-aas sa isang lalaki, pero ang usapan kasi namin, may ipapasok nag-as sa akin ng favor kasi ang boss ko, DJ, may sarili silang factory. Tapos, sabi niya, kung pwede, ipasok ko yung as na favor na tao. Tapos, binigay ko na yung resume na ibinigay niya sa akin, binigay ko sa boss kong babae. O sige, gawan natin ng paraan, sabi niya ganun, DJ. Tapos, hindi, no, nagkita na po ba kayo personal? hindi pa, DJ, kasi nasa, ano siya, Negros. Dito naman ako sa Ayala. Paano niya ho na padala yung resume? Binigay sa akin, pinicturan niya DJ na ano, binigay sa akin. Tapos binigay ko naman dito sa boss kong babae. Tapos sabi niya, sige, gawan natin ng paraan. Kasi sinabi ko DJ na relatives ko yun kahit hindi. Mm. Tapos ngayon, sige, gawan ko ng paraan, sabi niya. Nung araw na tumawag ako DJ sa kanya, na binigay na yung update na papuntahin na sana dito at tanggap na, yun na rin yung araw DJ na na-block ako. Kasi pero bago ako na-block DJ, sabi yung chat, naiwan si daddy ang cellphone sa akin. Mm. Tapos kailan mo sinabi yung ano, yung mukha kang pera, ganito ganyan? Pangit ka daw. Yung ano DJ, yung sunod na araw kasi nagchat ako dun din sa account niya, sabi ko sagutin mo ang tawag kasi importante, sabi ko DJ. Pero sabi niya, sumasagot sa akin yung nagchat na siya daw ang girlfriend, nakakadiri daw ang mukha ko, bakit ko daw pinagpipilitan yung sarili ko. Yun na yung mga na-receive ko na salita niya DJ sa chat sa akin. Mm. Na hindi naman niya alam na wala pa naman kaming relasyon doon sa taong kausap ko, DJ. Ang dahilan kung bakit ako tumawag sa araw na yun na yung favor na as yung kinausap ko na ipapasok niya na tao. Mm. Kaya sabi ko, ano ba naman to? May sakit yata sa ulo. Pero yung nakausap ko, DJ, kasi meron siyang retired na sundalo siya, may stable na buhay. Tapos
sabihin na lang natin na ano na sa buhay niya. Kaya parang feel ko dun sa nagchat DJ, hindi alam yung nakausap ko yung mga pangyayari na yun. Pero totoo nga siguro, Oh. ang girlfriend niya yon, ma'am. Kasi hindi ko ma-assure sa iyo, hindi ko masigurado sa iyo na maibigay namin sa inyo talaga ako nagsasabi ng totoo o wala po ba talagang sabit. Ganun. Dun sa mga chat niya kasi DJ, pinag-aralan ko, parang paiba-iba yung sinasabi niya na girlfriend o parang sabi niya, nandito na yung attorney na gumawa ng testament na isa na ako dun sa mga ganun. Pero ang tao naman na nakausap ko DJ, alam ko na hindi talaga kasi nasabi niya lahat sa akin na yung status niya sa buhay, yung gusto pa niyang gawin sa buhay niya, yung mga plano niya. So ang tanong, sino kaya yun kung hindi niya girlfriend? Ang alam ko DJ, parang parang side ng anak niya na lalaki. Bali anak niya na lalaki yung nagchat-chat. O parang ganun ang feel ko DJ kasi sabi niya sa akin sabi niya sa last DJ, sabi ko, wala kaming relasyon. Nakausap ko lang siya sa 4 na buwan na. Nag-join kami ang nagkataon na nagtagpo kay DJ Jel, pero wala pa talaga kaming relasyon. Pero minsan kasi DJ, sutil ako. Talagang I love you ka. medyo meron akong pagkamaldita na kahit parang pero sinusubukan ko na hindi nila alam DJ na sumusubok lang ako kung ano naman talaga ang kalagayan ko sa kausap ko, kung tinanong ko nga DJ kung ano ba talaga ako sa'yo sa 4 na buwan na pag-uusap natin. Okay. Meron ba akong pesto sa puso mo? Sabi kong ganun DJ. Sabi niya, sinabi ko bang wala? O sabi, kasi pakapalan na sinabi ko DJ, pakapalan ng mukha kasi alam ko, parang gentleman ka talaga, nakaka-challenge ka sa isang babae na, ano ba yun, hindi mo ba alam ang manligaw? Sabi kong ganun. Sabi naman niya DJ sa asawa daw niya noon, parang yung asawa niya ang Maligaw. nagbigay motibo na nanligaw dahil nga sundalo siya. My God. Hindi ko pa nga sana pangarap na mag-asawa noon, pero yung asawa ko parang, bakit Okay. naman ganun? Sabi ko, DJ. Ganito Siguro na lang po ma'am, no? Ganito na lang ho. Baka ho nanonood siya ngayon, na-block ka niya. Ano po yung mensahe mo sa kanya? Itong mensahe ko lang, DJ, kaya ako nag-request kay manager na kung nanonood man siya ngayon, ang masabi ko lang, doon sa time na yun na tumawag ako, hindi ako tumawag na ipagpipilitan ko ang sarili ko kung ayaw man niya. Ang tumawag ako dahil sa usapan namin na favor na sinabi mo na tulungan nating tao. Okay. Pero hindi ko asahan DJ na ang tawag na yun ang dahilan kung bakit kami wala na ngayon. Sige. Ang gusto ko lang iparating sana sa kanya DJ, ni kahit na isang salita na masama doon sa nagchat-chat sa akin, hindi ko pinalitan ng masamang salita. Ang pinalit ko DJ, puro mabubuting salita na maniwala lang ako sa mga ganung sabi kapag siya talaga ang makausap ko. Okay. Yun siguro para maklaruhan po kayo, kung nanonood man siya, i-unblock ka niya, usap po kayo para maklaruhan po kayo pareho. Yun na lang ho, no? Opo, DJ. Yun lang naman ang gusto ko sanang DJ na ako, kung ayaw ng isang tao sa akin, hindi ko pagpipilit ang sarili ko. Pero gusto ko lang naman magpaka-gentleman, magpakatao ang isang tao sa akin. Kung ayaw sa akin, sabihin mo may good way naman, di ba DJ? Na
Kasi yun ang sinasabi ng nagchat-chat, bakit ko daw pinagpipilitan yung sarili ko, ilusyonada daw ako DJ, mukhang pera daw ako DJ, ganun ang sakit talaga na marinig mo yung ganun na wala naman talagang katotohanan yung DJ na bakit ako mag-iilusyonada at bakit ako magmukhang pera DJ, may pera naman ako, kulang lang. Sige. Ngayon po, hindi ka po muna magpapaline up. Kung ano naman DJ, kung meron naman na magpapaline up pa ako, kung meron, sige magpapaline up ako para makita ng tao na kung sakaling nanonood sila sa akin DJ, ngayon, yung nagchat-chat, alam ko na nanonood. Ako lang yung shout out ko lang sana DJ kung pwede. Ako, buong mundo nakakapanood sa akin, ako ang hinahabol ng isang lalaki dahil hindi ako mukhang pera, hindi ako ulasyanada. Alam ko DJ ang humanap ng sarili kong pera at may sarili. Ilang taon pong lalaki ang gusto niyo pong makausap? Ang gusto ko lang makausap DJ yung ano sana yung mga kahit may anak, mabait at hindi nagja-judge kung ano pa, hindi pa nila nakita yung pagkatao ng isang tao kasi mahirap yung mag-judge DJ ng ganun. Ilang taon po? Ilang taon ang gusto mo? Ganun din DJ, mas ahead pa rin sa akin pero parang ilang taon na po kayo? 53 DJ, Sige. 53. Hanapan ka po namin ng mga 55. Ha, babalik po kami mamaya pag meron na, ma'am, ha? Okay, DJ, salamat po. Inabot ng 17 minutos yung talambuhay ni girl. Siguro may nabasa doon yung asawa o girlfriend ni sir. May nabasa doon na mensahe mo. Kaya nahunan sabi niya na parang wag kang ilusyonada. Oo. Kumbaga wag kang assuming, parang gano'n, no? Wag mo ipilit ang sarili mo kasi yung mukha mo, ano ngayon, sabi niya kanina? Tatawa tuloy ako. Mukha mong pangit, parang gano'n, no? Walang gana manligaw yung lalaki. Kasi sanay ho siya na siya nililigawan. Kasi nga sundalo. Ganun po pala yun. Siya yung nagustuhan ng babae. Hindi nanligaw kay madam. So si madam ho yung nagtatanong kung anong balak mo sa akin. Kasi gentleman ka. Kumbaga nahulog na siguro si madam sa bitag ni Sir kasi mabait si Sir. No? Pero walang balak manligaw kay madam, no? Kaya siguro si madam hindi naman pigil-pigilan yung naramdaman niya. Taragoy. Mga sir, no? Si Madam Nieves. Kung gusto po niyo makausap, nasa Viber po siya. PM lang po kayo dyan. +63961 3560 194.